Hindi bala ang problema ngayon kundi tubig. Yung mga taong nakikita mo hindi na naghahanap ng laban. Naghahanap na lang sila ng paraan para mabuhay. Gutom na sila, uhaw pa at galit na. Kapag nagsama-sama ang gutom, uhaw at galit, nagiging kaguluhan ito. Sa Tehran, na sentro ng bansa, mas ramdam ang sitwasyon. Isang lungsod na dapat maayos at modern, pero ngayon nasa gitna ng krisis. At hindi lang ito sa iisang lugar nangyayari. Kumalat na ang problema sa iba't ibang lungsod tulad ng Kerman, Isfahan, Mashhad at Hamadan at lalo pang lumalala sa mismong Tehran. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Milyon-milyong tao ang hindi na nananahimik, sawa na sila at galit na sa pamahalaan. At ang masakit dito, hindi lang ito dahil sa gera. Malaki ang bahagi ng sariling pagkakamali, kakulangan, maling pamamalakad at kapabayaan sa loob ng maraming taon. Pinaka nakakagulat sa lahat, isang bansang may missiles at kayang magpakita ng lakas sa labas, ngayon ay hirap magbigay ng tubig sa sariling mamamayan. May mga ulat pa na umaasa na sila sa tulong ng ibang bansa para lang sa supply. Sa loob ng mga lungsod, maraming gripo ang wala nang lumalabas. Hindi tubig, kundi hangin lang. Sa kalsada, makikita ang mga tao na may dalang galon, naguunahan at nagtutulakan para lang makakuha ng may inom. Hindi na pila para sa pagkain ng makikita mo, kundi pila para sa tubig. Dito nagsisimula ang tunay na pagbagsak. Hindi dahil sa bomba o missile, kundi dahil sa pinaka-basic na kailangan ng tao. At habang nangyayari ito sa loob ng bansa, ramdam din ang epekto sa mga sundalo sa labas. Kulang na kulang ang supply at may mga ulat na umaabot lang sa 20 bala ang hawak para sa 2 sundalo. Hindi ito sapat kahit sa isang maikling laban. Ibig sabihin hindi lang kalaban ang problema, pati sarili nilang kakulangan ng hinaharap nila. Sa puntong ito may isang bagay na mas kinakatakutan ng military. Hindi lang eroplano, hindi lang barko at hindi lang armas, kundi tubig. Dahil kapag wala ito, hindi kakayanin ng tao. At kapag hindi kinaya ng tao, hindi rin kakayanin ng sundalo. Habang tumitindi ang laban, lalo silang naiipit. Humihina ang supply at mas nagiging malinaw ang problema. Yung tinatawag na 20-round crisis ay senyales na hirap na ang daloy ng bala at kagamitan. Pero kahit mabigat na yon, hindi pa yon ang pinakamalala. Dahil may mas mabigat pang problema na paparating. Wala nang sapat na basic needs ang mga sundalo. May mga ulat na sa ilang lugar, ang mga sundalo ay wala nang maayos na inuming tubig at kulang pa sa pagkain. Idagdag mo pa nakapos din sila sa bala. Sa madaling salita, sabay-sabay na nawawala ang pinakakailangan nila para makalaban. Sa ika-12 araw ng laban, unti-unti nang bumibigay ang isang hukbo na milyon ang bilang. At hindi ito dahil sa direktang atake ng kalaban, kundi dahil sa gutom at uhaw. Sa ganitong kondisyon, mahirap manatiling matatag. Kapag pagod, gutom at uhaw ang sundalo, bumababa ang kakayahan nilang lumaban at sumunod sa utos. Hindi ito usapin ng tapang kundi ng pisikal na limitasyon ng tao. Kasabay nito, lumalala pa ang problema sa tubig sa buong bansa. Isa na ito sa pinakamabigat na krisis na nararanasan nila ngayon. Ang dam na nagsusupply sa Tehran ay bumaba na sa mas mababa sa 6% na halos ibig sabihin ay paubos na ang natitirang tubig. Kung titingnan ang laki ng kanilang hukbo, mas lalo itong nagiging seryoso. May humigit kumulang 170,000 miyembro ang Revolutionary Guard at mga 350,000 sa regular army. Sa kabuuan, lampas kalahating milyon ang bilang ng sundalo. Ang problema, hindi sapat ang tubig para sa ganitong kalaking bilang. Sa isang totoong laban, hindi lang bala ang kailangan ng sundalo. Kailangan nila ng tubig araw-araw. Sa bigat ng gamit na dala nila, sa pagod, init at stress, kailangan ng bawat sundalo ng sapat na tubig para mabuhay at makakilos ng maayos. Karaniwan, umabot sa 15 hanggang 20 litro ng tubig ang kailangan ng isang sundalo bawat araw. Ginagamit ito hindi lang sa pag-inom, kundi pati sa paglilinis, pagluluto at pag-iwas sa sakit. Hindi lang tao ang umaasa sa tubig. Kailangan din ito sa mga sasakyan, sa pagpalamig ng kagamitan at sa medical use. Kung iisipin mo sa higit kalahating milyong sundalo, aabot ito sa milyon-milyong litro ng tubig ang kailangan bawat araw. Sa normal na sitwasyon, kinukuha ito mula sa mga balon at water system ng mga lungsod. Pero ngayon sira ang daloy at kulang ang supply. Dito makikita ang totoong sitwasyon. Sa gera, madalas iniisip na bala ang pinakamahalaga. Pero sa totoo lang, tubig ang nagtatakda kung kaya pang lumaban.
At kapag nawala iyon kahit gaano kalaki ang hukbo, unti-unti rin itong babagsak. Kung walang kuryente, saan kukunin ng tubig? Sa panahon ng gera, isa sa unang tinatamaan ay ang power plants. Kapag nawalan ng kuryente, sunod-sunod ang epekto. Titigil ang mga pump, hindi gagana ang mga balon at hihinto ang paglinis ng tubig. Kahit may natitira pang tubig, hindi ito maipapadala sa mga lungsod at kampo. Dito lumalabas ang malaking problema. Ang plano ng Iran ay patagalin ang laban at ubusin ang kalaban sa paglipas ng oras. Pero may isang tanong na hindi nila matatakasan. Paano ka magtatagal kung wala kang tubig? Sa ganitong sitwasyon, hindi kayang suportahan ng Iran ang mahabang laban. Mapipilitan silang maghanap ng ibang paraan tulad ng pagdadala ng tubig gamit ang mga tanker. Pero hindi ito simple. Kailangan ng libu-libong tanker trucks kasabay ng mga sasakyan na nagdadala na ng bala at gasolina. Ibig sabihin, mas bumibigat ang dalahin, minsan doble o triple pa ang kailangan. At dito nagiging delikado. Ang mga water tanker ay malalaki, mabagal at madaling makita. Sila ang isa sa pinakamadaling target ng drones at airstrikes. Kapag tinamaan ng isang tanker, hindi lang ito simpleng pagkawala ng sasakyan. Posibleng mawalan ng kakayahang lumaban ang isang buong unit sa loob ng isang araw dahil sa kakulangan ng tubig. Mas mabilis ang epekto nito kaysa sa gutom. Ang dehydration kayang pabagsakin ang katawan sa loob lang ng ilang oras. Nawawala ang focus ng piloto, nahihirapan mag-isip ang mga operator at nanghihina agad ang mga sundalo. Kahit gaano ka-trained o katatag ang isang tao, may limitasyon ang katawan. Kapag walang tubig, hindi ito kayang labanan ng disiplina o tapang. Sa loob ng ilang araw lalabas ang mas seryosong epekto. Pwedeng bumigay ang katawan, maapektuhan ang pag-iisip at tuluyang hindi na makakilos ng maayos. Sa dulo, hindi lang kalaban ang hinaharap ng Iran. Kasama dito ang sariling kalagayan ng lugar at ang kakulangan sa tubig. Sa laban na ito, hindi lang armas o plano ang magdedesisyon. Minsan, ang pinakasimpleng bagay tulad ng tubig ang nagtatakda kung sino ang tatagal. At kapag doon ka natalo, kahit gaano kalaki ang hukbo, hindi ka pa rin makakalaban ng maayos. Dati, ang mga dam ay isa sa pinakamahalagang proteksyon ng Iran. Dito nanggagaling ang tubig at kuryente at malaking tulong ito sa pang-araw-araw na buhay. Pero ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Karamihan sa mga dam ay halos wala ng laman o puno na lang ng putik. Ibig sabihin kahit may structure pa, kulang na ang silbi nito. Kapag tinamaan ang mga ito sa gera, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Kung puno, magdudulot ito ng baha at mas malaking problema. Pero kung halos wala ng laman, wala ka ring mapapakinabangan. Kahit yung natitirang maruming tubig, tuluyan pang mawawala. Kasabay nito bumabagsak din ang kuryente. Dahil mababa ang tubig, humihina ang hydroelectric power. At kapag nasira pa ang power grid sa gera, tuluyang mawawala ang supply ng kuryente. Kapag nangyari iyon, hihinto ang water treatment plants. Ibig sabihin, kahit may tubig, hindi ito malilinis at hindi magiging ligtas gamitin. At ang unang tatamaan nito ay hindi ang sundalo, kundi ang mga tao sa loob ng lungsod. Doon magsisimula ang problema. Uhaw ang mga tao, nagkakagulo at nagkakaroon ng panik. At kapag magulo ang sitwasyon sa loob, damay ang laban sa labas. Walang hukbo ang kayang lumaban ng maayos kung magulo ang sariling bansa. May isang malinaw na senyales nito nang lumabas sa media ang Energy Minister na si Abbas Al-Yabadi. Sinabi niya na handa silang bumili ng tubig mula sa mga kalapit na bansa. Sa isang bansang may missiles at nuclear program, mabigat ang ibig sabihin nito. Para itong pag-amin na hindi na nila kayang tugunan ng sariling pangangailangan. Mas lalong nakakagulat kung kanino sila humingi ng tulong. Isa sa mga tinutukoy ay ang Afghanistan, na ngayon ay nasa ilalim ng Taliban. Ibig sabihin bumababa ang posisyon nila sa rehiyon at mas nagiging malinaw na hindi lang panlabas na kalaban ang problema. Ang mas mabigat, may mga ulat pa na pinag-uusapan na ang paglikas sa ilang bahagi ng Tehran. Isipin mo yun, ang kabisera mismo, posibleng iwanan. Sa puntong ito, hindi na lang ito usapan ng gera o armas. Ito ay laban para sa pinaka-basic na kailangan ng tao. At kapag doon ka natalo, kahit gaano ka kalakas sa papel, babagsak ka pa rin. Paano mo ililikas ang isang lungsod na milyon ng tao? Isipin mo ito, 15 milyong tao ang kailangang ilipat sabay-sabay. Ang tanong agad, saan mo sila dadalhin? Hindi pwedeng basta ilipat sa ibang lungsod. Dahil kahit ang mga lugar tulad ng Isfahan, Yazd at Kerman, hirap na rin sa tubig. Ibig sabihin, kahit saan mo sila dalhin, kulang pa rin ang resources.
Kapag nangyari ito, hindi lang ito simpleng paglipat ng tao. Magiging malaking krisis ito na bihira mangyari sa ganitong laki sa modern na panahon. Dahil dito nawawala na ang tiwala ng mga tao. May mga nagsasabi na hindi missiles ang papatay sa kanila, kundi ang kakulangan at maling pamamalakad ng sariling gobyerno. May nangyari na ganito dati sa Kazakhstan. Nagkaroon ng mga riot dahil sa tubig. Sinugod ang mga gusali ng gobyerno at sinira ang mga tubo. Pero para sa iba, parang preview lang iyon ng mas malaki pang pwedeng mangyari sa buong bansa. Ito ang bangungot para sa military, lalo na sa IRGC. Kailangan nilang harapin ang kalaban sa labas. Pero kasabay nito, milyon-milyong tao sa loob ang galit at nagrereklamo dahil sa kakulangan ng tubig. Dalawang problema ang sabay nilang hinaharap. Isang laban sa labas at isang kaguluhan sa loob. At sa ganitong sitwasyon, kailangan nilang pumili kung saan ilalagay ang natitirang resources. Habang hindi nila naaayos ang problema sa tubig, parang unti-unti nilang pinapalala ang sarili nilang sitwasyon. Araw-araw, mas lumalala at mas lumalapit sa punto na hindi na kayang kontrolin. Dito lumalabas ang kahinaan. Kahit may babala na, hindi agad naaayos ang problema. At ang totoo, ang solusyon ay hindi madali. Kailangan ng malaking pagbabago sa paraan ng paggamit ng tubig sa agrikultura at sa mga dam. Pero may hadlang. May mga grupo na kumikita sa kasalukuyang setup. Dahil dito hindi nila basta-basta binabago ang sistema kahit alam nilang ito rin ang magdudulot ng mas malaking problema. Sa dulo, hindi sapat na sabihin na ito ay simpleng kakulangan ng ulan. Mas malalim ang pinagmulan nito. Hindi lang ito dahil sa kalikasan, kundi resulta ng mga desisyon na pinabayaan sa loob ng mahabang panahon. At ngayon ang mismong paraan na ginawa para suportahan ang bansa, unti-unti nang nagiging dahilan ng pagbagsak nito. Hindi na ito simpleng tagtuyot. Alam naman natin kung paano gumagana ang drought. Kapag umulan, bumabalik ang tubig at unti-unting bumabalik sa normal ang sitwasyon. Pero sa Iran, iba na ang nangyayari. Hindi na ito pansamantala. Ito ay tuloy-tuloy na pagkaubos. Ayon sa mga ulat, bawat taon kumukuha ang Iran ng humigit kumulang 63 bilyong cubic meters ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Pero ang kayang maibalik ng kalikasan ay nasa 45 bilyon lang. Malaki ang kulang. Halos 20 bilyong cubic meters ang nawawala kada taon. Paano nila pinupunan ito? Kinukuha nila sa hinaharap. Ibig sabihin ginagamit nila ngayon ang tubig na dapat sana para sa susunod na henerasyon. Mga tubig na naipon sa ilalim ng lupa sa loob ng libu-libong taon, nauubos sa loob lang ng ilang dekada. Para mas madaling maintindihan, parang sundalo na naubusan ng bala. Dahil wala nang magamit, binasag niya ang sariling kuta at ginamit iyon bilang panlaban. Sa huli, wala na siyang bala at wala pa siyang matataguan. Mas lumalala pa ang sitwasyon. Sa pinakahuling datos, nasa mga 35% na lang ang laman ng mga dam sa buong bansa. Sa Tehran, mas critical pa. Isang lungsod na may higit 15 milyong tao. Pero 4 sa 5 pangunahing dam ay nasa pagitan na lang ng 6 hanggang 10% ang laman. Sa ganitong antas, halos wala ng silbi ang natitirang tubig. Madalas ito ay halo na ng putik at dumi at napakahirap na linisin. Minsan, hindi na talaga ito magamit. Sinusubukan ng gobyerno na bawasan ang paggamit ng tubig sa pamamagitan ng pagsasara ng paaralan, paghinto ng ilang opisina at pagbaba ng pressure sa mga linya ng tubig. Pero pansamantala lang ang epekto nito. Kapag tiningnan mula sa satellite images, mas malinaw ang realidad. Yung mga reservoir tulad ng Lachian at Karaj na dati ay puno ng tubig, ngayon ay halos tuyo na at parang disyerto na ang itsura. Sa dulo, hindi na ito simpleng kakulangan ng ulan. Ito ay unti-unting pagkaubos ng supply. At kapag tuluyan na itong naubos, hindi na ito basta maibabalik ng ulan. Dito na pumapasok ang pinakadelikadong punto. Kapag ang isang bansa ay hindi na kayang magbigay ng tubig, lalo na sa mismong kabisera, doon nagsisimula mawala ang tiwala ng tao. Kapag hindi na gumagana ang gripo sa kapital, malinaw na may malalim ng problema. At ngayon malapit na ang Iran sa puntong yun. Sa unang tingin parang climate change lang ang dahilan. Pero hindi lang iyon ang totoo. May mas malalim na pinanggagalingan ng problema. Sa likod nito nandoon ang IRGC o Iranian Revolutionary Guard Corps. Sila ang sinasabing tagapagtanggol ng bansa pero malaki rin ang naging papel nila sa sitwasyon ngayon. Sa loob ng 30 taon, nakapagpatayo sila ng mahigit 600 dam. Sa una, parang magandang balita ito.
Pero marami sa mga proyektong ito ang hindi pinag-aralan ng maayos. May mga kulang sa pagsusuri at may mga ulat pa na hindi tumpak ang datos. Bakit ito ginawa? Para sa kita. Maraming kumpanyang konektado sa kanila ang nakinabang sa mga proyektong ito. Isang malinaw na halimbawa ang Gotvan Dam. Itinayo ito sa Caron River sa ibabaw ng isang lugar na may maraming asin sa ilalim. Bago pa ito matapos, may mga engineer at geologist na nagbabala na delikado ang lokasyon. Pero itinuloy pa rin ang proyekto. Nang mapuno ang dam, natunaw ang asin sa ilalim at humalo sa tubig. Dahil dito naging sobrang alat ng tubig, halos mas maalat pa kaysa dagat. Hindi lang nasayang ang proyekto. Kahit nagastos ang malaking halaga, hindi naging kapaki-pakinabang ang tubig. Mas masakit pa, ginamit pa ang tubig na yon sa mga sakahan. Dahil maalat, nasira ang daan-daang libong ektarya ng lupa at maraming puno ang natuyo. May mga eksperto pa nga sa Iran na nagsabing parang sariling pagsira ito ng bansa sa sarili nito. Dito makikita ang irony. Habang sinasabi ng IRGC na pinoprotektahan nila ang Iran laban sa kalaban, sila mismo ang nagdulot ng malaking problema sa lupa at tubig. Kaya malinaw, hindi ito simpleng natural na sakuna. Hindi lang ito dahil sa init o kakulangan ng ulan. Ito ay resulta ng maling desisyon, maling plano at maling prioridad. At ang pinakadelikado sa lahat sa kasaysayan, ang kakulangan sa tubig ay isa sa pinakamabilis magpasiklab ng galit ng tao. Dahil ang totoo, kayang mabuhay ng tao na walang kalayaan, pero hindi kayang mabuhay ng walang tubig. Ito na ang babala na hindi na pwedeng balewalain. Sa mga nakaraang taon, nagsimula na ang mga pag-aalsa sa Khuzestan, isang probinsya na mayaman sa langis pero kulang sa tubig. Doon pa lang makikita mo na ang direksyon ng sitwasyon. Hinaharang ng mga tao ang mga water tanker, sinisira ang mga pipeline at sinusunog ang mga gusali ng gobyerno. Hindi ito simpleng protesta. Senyales ito ng mas malaking galit na unti-unting lumalakas. At mahalagang tandaan, hindi pa ito ang pinakamatindi. Parang simula pa lang ito ng mas malawak na problema. Dito nahihirapan ng gobyerno. Sanay ang IRGC na humarap sa kalaban sa labas at sa mga political na issue. Pero ibang klase ang sitwasyon ngayon. Paano mo haharapin ang milyon-milyong tao na ang problema ay uhaw? Walang baril na makakasagot dito. Kahit anong lakas ang gamitin, hindi nito madadagdagan ng supply ng tubig. Sa halip, mas lalo lang nitong pinapainit ang galit ng mga tao. Mas nagiging delikado kapag napilitan ng IRGC na ituon ang lakas sa loob ng bansa para kontrolin ang sarili nilang mamamayan. Kapag nangyari iyon, mababawasan ang bantay sa labas at hihina ang depensa. Unti-unti, maaapektuhan ang buong galaw ng bansa. Dito makikita ang mas malaking larawan. Hindi na lang ito tungkol sa missiles, nuclear program o mga kaalyado. May mas basic na bagay na mas mahalaga. Tubig, pagkain at kalagayan ng lupa. Isipin mo ang Iran na parang isang kastilyo. Sa labas matibay at mataas ang pader. Pero ang pundasyon ay mahina. Parang buhangin na tuyong-tuyo at lupa na puno ng asin. Kapag nawala ang tubig, guguho ang pundasyon. At kahit gaano pa katibay ang itsura sa labas, babagsak pa rin ito. Sa ngayon maraming bagay ang tumatama sa Iran. May epekto ang sanctions sa ekonomiya at may mga atake na gumugulo sa kanilang mga sistem. Pero sa lahat ng ito, ang pinakamabigat ay ang kakulangan sa tubig. Ito ang unti-unting sumisira sa loob. Hindi na ito bago sa kasaysayan. Maraming hukbo ang natalo dahil sa uhaw at maraming bansa ang bumagsak dahil sa kakulangan ng tubig. At ang totoo, hindi mo ito maayos sa galit o sa pakikipaglaban sa ibang bansa. Sa huli, kahit gaano kalakas ang armas mo, kung wala kang tubig, wala ka ring kakayahang lumaban. Sa loob ng mga lungsod, nagsisimula na itong makita. May mga lugar na may tubig at may mga lugar na wala. Kapag ganito ang nangyari, nagkakaroon ng agwat sa pagitan ng mga tao. Yung may pera, nakakabili ng tubig. Yung wala, napipilitang maghintay o maghanap kung saan kukuha. Dito nagsisimula ang mas malalim na problema dahil ang tubig na dapat basic na kailangan ng lahat, nagiging parang produkto na lang na may presyo at may kontrol kung sino ang makakakuha. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang pagkakaiba. Hindi lang sa pera, kundi sa kakayahang mabuhay ng maayos. Hindi lang katawan ang napapagod sa ganitong sitwasyon, pati isip at emosyon. At kapag napuno ang tao, dun na nagsisimula ang mas matinding reaksyon. Hindi na lang simpleng reklamo o protesta, kundi mga galaw na mahirap ng pigilan. Kasabay nito, humihina ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Dahil sa isip nila, kung hindi kayang magbigay ng tubig, ano pa ang kayang ibigay? At kapag umabot sa ganitong punto,
Kahit anong paliwanag o pangako, hindi na sapat dahil ang problema ay araw-araw nilang nararanasan. Hindi ito teorya o balita lang, kundi realidad na nararamdaman sa bawat araw. Sa bawat araw na kulang ang tubig, may kasamang tiwala na nawawala. At kapag tuluyan na itong nawala, doon nagsisimula ang tunay na pagbagsak. Hindi dahil sa kalaban sa labas, kundi dahil sa pagkawala ng suporta sa loob ng bansa. Sa huli, hindi na lang ito laban para sa tubig, kundi laban para sa katatagan ng buong bansa. At kapag hindi ito naayos, ang simpleng kakulangan ay pwedeng maging krisis na hindi na kayang kontrolin. Sa puntong ito, malinaw na ang problema ay hindi na lang kahinaan o kakulangan. Mas mabigat pa rito ang sitwasyon. Ang IRGC, sa totoo lang, hindi na lang nahihirapan. Parang talo na sila sa laban na hindi nila kayang kontrolin. At ang laban na ito ay hindi tulad ng gera na pwedeng balikan o bawiin. Kapag nawala ang tubig, hindi ito basta bumabalik. Gaano kalala? Hindi lang malala. Halos imposible na itong ayusin sa dati nitong anyo. May isang climate scientist na nagsabi na ang supply ng tubig sa Iran ay sapat lang para sa humigit kumulang 50 milyong tao. Pero ang populasyon nila ay papalapit na sa 100 milyon. Ibig sabihin doble ang dami ng tao kumpara sa kaya ng tubig na suportahan. Pinipilit nilang buhayin ng mas maraming tao gamit ang resource na unti-unting nauubos. Sa ganitong sitwasyon, hindi na ito kayang ipagpatuloy sa matagal na panahon. Dahil dito napilitan ng gobyerno na gumawa ng desisyon na hindi nila inaasahan noon. Unti-unti nilang binabawasan ng pagsasaka para makatipid sa tubig at mas umaasa na sila sa pag-angkat ng pagkain mula sa ibang bansa. Sa madaling salita, hindi na sila ganap na umaasa sa sarili nilang produksyon. Kapag ang isang bansa ay umaasa sa iba para sa pagkain, may kasamang epekto iyon. Kahit hindi direktang sinasabi, unti-unti nitong ibinibigay ang bahagi ng kontrol sa ibang bansa. Dahil ang totoo, ang pag-angkat ng pagkain ay parang pag-angkat din ng tubig na ginamit para gawin ito. Pero hindi pa doon nagtatapos ang problema. Habang natutuyo ang mga lawa, may naiiwang malaking dami ng asin. Kapag umihip ang hangin, sumasama ito sa hangin at nalalanghap ng mga tao. Dahil dito tumataas ang mga sakit sa baga at iba pang health problems sa ilang lugar. Kasabay nito kapag kulang ang supply ng isang bagay na kasing halaga ng tubig, nagbabago rin ang galaw ng lipunan. May mga ulat na may mga grupong kumukontrol sa bentahan ng tubig at nagiging parang negosyo ito na may sariling presyo at paraan. Ibig sabihin, habang nawawala ang normal na supply, pumapasok ang mga hindi kontroladong paraan para makakuha ng tubig. Sa kabuuan, hindi na ito simpleng krisis na lilipas lang. Ito ay unti-unting pagbabago na nagsisimula sa kalikasan, umaabot sa lipunan at nakakapekto sa mismong estado. At kapag umabot sa ganitong punto, mahirap na itong ibalik sa dati. At may isa pang epekto na hindi agad napapansin. Kapag kulang ang tubig, pati mga serbisyo humihina. Nahihirapan ang mga ospital, kulang sa malinis na tubig para sa pasyente. Nahihirapan ang mga paaralan, minsan napipilitang magsara. Kahit ang mga negosyo, unti-unting naaapektuhan dahil hindi kayang mag-operate ng maayos. Kapag nagsama-sama ang lahat ng ito, mas bumabagal ang galaw ng buong bansa. Humihina ang ekonomiya, nawawalan ng trabaho ang iba, at mas lalong dumadami ang problemang panlipunan. Hindi na ito isang issue lang. Nagiging chain reaction na siya na mahirap putulin. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw na hindi lang ito tungkol sa kung may tubig pa ngayon, kundi kung may matitira pa bukas. Kapag tuluyan itong naubos, hindi lang ang kasalukuyan ang maaapektuhan, kundi pati ang susunod na henerasyon. Hindi na ito problema na kayang ayusin agad. Hindi ito isang desisyon lang o simpleng plano. Kailangan ito ng oras at tuloy-tuloy na aksyon. Pero sa bawat araw na lumilipas, nauubos din ang oras at natitirang resources. At sa ganitong sitwasyon, hindi na tanong kung may problema, kundi kung kailan ito tuluyang bibigay.